Hindi mo talaga makikilala ang isang tao base lamang sa kung ano ang nakikita mo sa kanyang panlabas. Maaaring masaya sila sa pangharap, ngunit sa likod nito ay may mabigat pala silang pinagdadaanan. Yan ang isa sa pinakamahalagang natutunan ko sa ibabahagi ko sa inyong karanasan. Ako nga po pala si Lena, 36 na taong gulang. Tubong Maynila po ako, kaya kahit hanggang ngayon ay maraming hindi naniniwala sa aking kwento. Onse anyos po ako nang mangyari ito. Nakatira kami sa isang simpleng bayan dito rin sa Maynila. Nung panahon na yon ay lahat ng batang gaya ko ay nasa lansangan, naglalaro at nag-e-enjoy ng kanilang kabataan. Marami kaming magpipinsan at magkakapitbahay ang inaabot ng dilim sa paglalaro, ngunit alam naman namin ang limitasyon at uuwi naman kami bago maghapunan. May isa po kaming kapitbahay, si Mang Paeng. Nasa edad 30 siya noon at may simpleng trabaho. Ang mga anak niya ay mas bata sa akin, ngunit madalas ay sa kanilang tiyahin sa kabilang kanto na mamalagi dahil parehas may trabaho ang kanilang mga magulang. Madalas ay mag-isa lamang si Mang Paeng sa kanyang bahay dahil stay-in din ang kanyang asawa sa pinagtatrabahuhan nito bilang kasambahay. Si Mang Paeng ay madalas uminom kasama ng mga kapitbahay. Gayon din naman kahit siya lang mag-isa. Alak na ata ang dumadaloy sa katawan niya. Mahilig siya sa kasiyahan. Laging malakas ang mga tawa at panay ang kwentuhan sa mga barkada. Buhay binata, ika nga ng iba naming mga kapitbahay, Miss Terry. Lagi ring malakas at dumadagundong ang bahay nito pagsapit ng hapon pagka-uwi nito galing sa trabaho. Para bang puno ng kasiyahan at indak ang kanyang buhay. Pagkabilang ng 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Dali-dali ang pagtakbo ko matapos ang pagbilang ng aking kalaro. Natungo ako sa bakuran ni Mang Paeng at nagtago ako sa puno ng bayabas na nakatayo katabi lang ng bahay niya. Habang ako ay nagsusumiksik sa lilim nito upang hindi makita ng aking mga kalaro, ay nabaling ang tingin ko sa kanyang bintana. Andoon si Mang Paeng at tila balisa. Nanlalaki ang mata niya na parang takot na takot. Mag-aalas 6 noon at pinakamagandang pagkakataon para magtaguan dahil medyo dumidilim na. Ngunit ng mga panahong yun ay mas nangibabaw sa akin ang kuryosidad. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanilang pinto. Bahagya itong nakauwang kaya nakasilip ako. Sino ka? Bakit mo ako ginugulo? Tantanan mo na ako, utang na loob! Sigaw ni Mang Paeng kasabay ng kanyang patugtog. Kung ako lamang ay nasa malayo at wala sa may pinto, ay hindi ko maririnig ang mga sigaw niya dahil sa maingay na tunog. Ngunit dahil ako mismo ay naroon, narinig ko ang tila takot na pagtatanong niya. Ngunit hinanap ko kung sino ang kausap niya. Wala ni isang tao ang nasa loob o nasa labas ng kanyang bahay, kundi siya lamang at ako. Nagtataka akong nakatulala sa kanya. Matapos noon ay kumuha siya ng isang bote ng alak at lumagok. Nang maubos iyon ay humiga siya sa kanyang sofa at nagtalukbong ng kumot.
Narinig ko ang aking mga kalaro, kaya agad akong tumakbo pabalik sa kanila. Ngunit nanatili sa isip ko ang nasaksihan ko sa bahay ni Mang Paing. Kinabukasan, narinig ko na nag-uusap ang aking ina at si Aling Edna na aming kapitbahay. Nanghingi ng tulong sa akin si Tess. Umiiyak pa nga. Ayaw daw lumabas ng kwarto ni Paing. Ayaw rin kumain. Nagwawala rin daw kapag pinipilit mong kausapin. Si Aling Tess ang asawa ni Mang Paing. 2 araw sa isang buwan ang day off niya, kaya bihira siyang umuwi. Naku, bihira na nga umuwi si Tess. Yan pa ang inabutan niya. Ano kayang nangyayari dyan kay Paing? Di kaya ay gumagamit na yan ng pinagbabawal na gamot? Ika ni nanay. Ngunit umiling si Aling Edna. Kakaiba man daw ang kinikilos ni Mang Paing, ay alam nilang hindi niya magagawa ito. Bukod doon, kakatapos lang ng taunang medical check-up nito sa trabaho at pumasa naman ito, kasama na doon ang drug test. Ang mga kainuman naman niya ay matitinurin kahit pa mga mahilig uminom. Wala rin sa kanya ang mga senyales na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Sadyang pagkilos at pag-uugali lamang ang nagbago rito. Naalala kong bigla ang nasaksihan ko na nagsasalitang mag-isa si Mang Paing. Nakakapagtaka dahil sa pagkakakilala namin sa kanya ay masayahin siya. Sa mura kong isipan, ang naisip ko lang noon, Mystery, ay nakakaawa naman siya. Ilang araw ang makalipas. Maghahating gabi na, nagising ako sa sigawan ng kapitbahay. Nagkakagulo sila dahil si Mang Paing ay nagbabasag ng mga plato. Iniisip ng iilan na dahil ito sa sobrang kalasingan. Lumayas ka sa pamamahay ko! Napaisip ako kung sino ang pinapalayas ni Mang Paing dahil ng mga panahong yun ay alam kong nasa trabaho ang asawa niya at wala rin ang kanyang mga anak. Tatawag ako ng albularyo. Ika ni Aling Frida na kapatid ni Mang Paing. Nakatira rin ito sa aming lugar, katabi ng bahay ni Mang Paing. Ako ay nasa bakuran namin at nakita ko na marami na ang mga kapitbahay na nababahala. Wala naman daw tao sa bahay nila kundi si Mang Paing. Ani ng mga kapitbahay ay hindi na maganda ang lagay at kinikilos nito. Isang oras ang nakalipas ay dumating na ang albularyong nagngangalang Elena. Matanda na ito, parang nasa 70 pataas na. Puti ang buhok at balingkinitan. Marami itong nakasabit na kwintas sa kanyang leeg at may bag na parang may mga lamang bote at kung ano-ano pang bagay. Pumasok sila sa bahay ni Mang Paing at sinubukan itong kausapin. Ayaw niya akong tigilan! Gusto niyang sumama na ako sa kanya! Sigaw ni Mang Paing. Agad na naglabas ng isang baso at isang jolen si Aling Elena. Kausap niya ang kapatid ni Mang Paing. Aalamin natin kung mayroong nilalang ang gumugulo kay Paing. Ipapatong ko ang jolen na ito sa bunganga ng baso at kapag ito ay nalaglag, walang anumang nilalang ang naririto. Ngunit kapag ito ay hindi nalaglag at bumalansi ito sa manipis na baso, mayroon ngang presensya ng nilalang dito. Tandang-tanda ko, Mystery, na nakasilip ako noon sa pintuan nila at kitang-kita ng aking 2 mata ang pagpatong ni Aling Elena ng jolen sa baso. Hindi bumagsak ang jolen. Nakabalansi ito at maya-maya
Umikot pa ito sa bunganga ng baso. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nasaksihan nila at isa na ako doon. Malakas ang presensya ng nilalang na ito. Hindi ito basta-basta. Maghanda kayo kung ayaw niyong tuluyang makuha ng nilalang si Paeng. Agad na nagpakuha si Aling Elena ng mga kailangang bagay. Hindi ko na maalala pa ang mga yon, ngunit pinagsama-sama iyon ni Aling Elena sa isang palayok. Hinawakan rin nila si Mang Paeng na nung mga oras na yon ay nagpupumiglas. Tinalian nila ito upang hindi makatakas. Nanlilisik ang mga mata nito at tila wala na sa kanyang sarili. Pakawalan niyo ko! Sasama na ako sa kanya! Sigaw ni Mang Paeng. Sinuotan siya ni Aling Elena ng isang kwintas, kasama nito ay isang rosaryo. Maghawak-hawak tayo ng kamay. Huwag na huwag kayong bibitiw, ano man ang mangyari. Wika ni Aling Elena sa mga tao na naroon. Nakapaikot sila kay Mang Paeng at tila dinadasalan nila ito. Wala na kayong magagawa. Akin na si Paeng. Nakakagulat na galing sa bibig ni Mang Paeng ang mga salita, ngunit ibang boses ang narinig namin. Malaki ito at nakakakilabot. Kitang-kita ko na napapalibutan na ng takot ang mga tao, pati ang kapatid ni Mang Paeng na si Aling Frida. Ngunit nanatili silang magkahawak kamay gaya ng bilin ni Aling Elena. Sumigaw si Aling Elena. Umalis ka at tigilan na si Paeng! Layuan mo siya at huwag nang babalik pa! Sabay wisik ng kung anong likido na laman ng bote na hawak niya. Sigaw ni Mang Paeng. Sabay na nawala nito ng malay. Anong nangyari? Tanong ni Mang Paeng nang ito ay magkaroon na ng ulirat. Nawalan ka ng malay. Munti ka nang makuha ng isang tikbalang na matagal nang nagkakagusto sa'yo. Sambit ni Aling Elena. Gulat na gulat ako at hindi ako makapaniwala na mayroon talagang ganong nilalang. Akala ko ay matatawa o hindi maniniwala si Mang Paeng. Ngunit tumango lamang ito. Ilang buwan na nung simula kong maramdaman ang presensya niya. Noong una ay sit-sit at anino lamang ang naririnig at nararamdaman ko. Kaya ako palaging umiinom ay para hindi ko ito mabigyang pansin. Gusto ko ay pag-uwi ko dito sa bahay, tulog na ako agad upang hindi ko na siya marinig pa. Dumalas ang pagpaparamdam nito. Pati sa aking panaginip ay ayaw niya akong tantanan. Halos gabi-gabi akong binabangungot. Gusto niya nang sumama ako sa kanya, ngunit ayoko dahil puro kadiliman lamang ang nakikita ko. Hanggang sa bigla na lang may babagsak na bagay dito sa bahay. Nilalak ko rin ang pinto ngunit magigising na lang ako at bubukas ito. Hindi na ako makatulog ng maayos. Takot na ako kung kaya't dinadaan ko sa masasayang tugtog at nagpapapunta ako ng aking mga kaibigan. Kinilabutan ng lahat ng marinig ang sinabi ni Mang Paeng. Nangibabaw rin ang awa na naramdaman namin. Sa matagal na panahon pala ay may bumabagabag na sa kanya, ngunit wala pang nakakaalam nito, kahit ang kanyang pamilya. Akala namin ay sadyang mahilig lang siya sa kasiyahan. Tulungan niyo ako, Aling Elena. Ayoko na itong bumalik. Gusto ko nang matulog ng mahimbing at manumbalik ang saya sa aking buhay.
Pakiusap ni Mang Paeng. Tuluyan lamang matatapos ang lahat kung ipapuputol nyo ang puno ng bayabas. Dahil iyon ang pinaglalagian ng tikbalang. Tayo rin ay magsagawa ng insenso upang mapaalis ang masamang elemento na pumapalibot dito. At para sa'yo naman, Paeng, bumaba ang pananalig mo. Kung kaya't madali kang nalapitan ng masamang nilalang. Magbalik loob ka sa Panginoon at manalangin araw-araw. Ito ang pinakamalakas na panlaban. Pagtibayin mo ang iyong pananampalataya at hindi ka malalapitan ng masasama. Tumindig ang aking balahibo nang malamang dito pala namamalagi ang nilalang. Ito pa naman ang paborito kong lugar na pagtaguan, misteri. Nakakatakot isipin na habang ako ay nagtatago sa puno, ay may nakamasid na pala sa akin. Kinaumagahan ay nagtulong-tulong ang mga lalaking kapitbahay namin upang putulin ang puno ng bayabas. Mula ng pangyayaring iyon, ay huminto na ng pagkakasambahay si Aling Tess upang masamahan ang kanyang asawa na si Mang Paeng. Doon na rin nila pinatira ang kanilang mga anak, na masuka na lamang sa isang pabrika si Aling Tess para araw-araw ay makakauwi siya. Naging masaya na ang kanilang bahay, misteri. Si Mang Paeng ay umiinom pa rin kasama ng kanyang mga kaibigan, ngunit nanumbalik na ang dati niyang sigla at ngiti, at hindi na muli pang ginambala ng tikbalang. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan sa misteryoSadilimTV@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling Misteryo sa Dilim.